Humihina pa ang bagyong Inday habang papalapit sa extreme northern Luzon. Gayunman, nakataas pa rin ang signal number 2 doon. At para nga sa detalye, may express report si News 5 weather frontliner Alvin Pura. Alvin, nasaan na ba ang bagyong Inday? Saan-saan ito magpapaulan? Yes, magandang umaga Nikki at magandang umaga mga kapatid. Ito nga si Bagyong Inday ay bahagya pong humina at may taglay na lakas na hangin na lamang na nasa 140 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour at huli pong namataan ng Pag-asa sa layong 640 kilometers dyan po eastern section ng Batanes. Sa ngayon, ito po ay hindi pa rin natin inaasa maglandfall o tumama sa lupa. Pero yan po ay magdadala ng mga posibleng malalakas na bugso ng hangin at mga pag-ulan. Lalong-lalo na po dito sa extreme northern Luzon, kasama po dyan ang Batanes, maging dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Maliban dyan, nagpapalakas pa rin po o humihila ng habagat o southwest monsoon. Ito pong Bagyong Inday na nagpapaulan naman po sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, nakataas pa rin po ang tropical cyclone wind signal number 2 ng Pag-asa sa Batanes, sa may Babuyan Islands, northeastern portion ng Cagayan, at nakataas naman ang signal number 1 ng Pag-asa sa mga Babuyan, sa areas po ng Babuyan Islands, sa Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, kasama na po dyan ang Ifugao at Ilocos Norte. Para naman po sa ating mga pag-ulan, nagpapatuloy pong magpaulan ng habagat o southwest monsoon dito po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Posible pa rin po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dito sa western section ng Mindanao. Kasama po dyan ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, BIRMM, kasama na rin po dyan ang Soc-Sargen area. Maulap din po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas at kung minsan meron pa rin tayong mga posibleng pag-ulan. Concentrated po yan dito sa kanlurang bahagi ng Visayas. Ang area po ng Panay Islands, kasama po dyan ng Negros. Samantalang sa Luzon, malaking bahagi po ng Luzon, ang maulap ang panahon, ramdam din po natin ng pabugso-bugsong hangin dulot ng habagat at kung minsan meron din po tayong mga posibleng pag-ulan at thunderstorms. At mas marami po tayong natatanggap na pag-ulan dito po sa area ng northern portion ng Palawan, Mindoro. Maulap din po ang panahon natin sa Cavite at Batangas. Meron din tayong mga posibleng pag-ulan dyan. Sa Metro Manila, mahangin na po ang kondisyon natin, maulap ang panahon at meron tayong mga intermittent o yung tinatawag na nating manaka-naka o paputol-putol na pag-ulan. At mas madadagdagan pa po yan ngayong weekend. Ganun din po ang ating panahon sa Zambales at Bataan. At habang kumikilos pa itaas itong Bagyong Inday, mas madadagdagan naman yung ating mga pag-ulan dito sa western section ng Northern Luzon, ang Ilocos Region. Kasama po dyan ang mga kabundukan ng Cordillera at sa area po ng Baguio City. Kasama na rin po dyan. Kaya sa may mga lakad ngayong weekend, maghanda po tayo sa mga posibleng epekto ng pag-ulan na dulot ng habagat. Nikki? Alvin, sabi mo kahapon, palalakasin ng bagyong Inday itong ang habagat. Saan-saan man magpapaulan yung habagat? Yes, Nikki, itong ang habagat ay nagpapaulan pa rin nga dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Mostly dito sa areas nga ng Western Visayas, dito rin sa kasama na po dyan ang western section ng Mindanao. And dito sa Luzon, nagsisimula na po tayong makaranas ng mga pagulan dulot ng habagat. At kung mapapansin nyo, sa area po ng Mindoro, mas marami na po tayong mga pagulan dyan. At dito rin po sa area ng Metro Manila, nadadagdagan na rin po yung ating mga pagulan. At ngayong weekend nga, mas madadagdagan pa po yan habang umaakyat itong bagyong si Inday. At kahit makalabas na po yan ng ating area of responsibility, paalala lang po mga kapatid dahil hindi po nanggagaling sa bagyong Inday yung ating pagulan, is magpapatuloy ang epekto ng habagat. Sa katunayan, in the next 2 to 3 days, active pa rin po yung ating habagat, magpapaulan pa rin po yan dito sa western section ng ating bansa, including Metro Manila. At kung mapapansin nyo, dito sa ating wind map, ang western section ng Northern Luzon, kasama dyan ang La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite at Batangas, at Mindoro ay magpapatuloy po ang epekto ng habagat ngayong mga susunod na araw. Nikki? Alvin, kanina nga nabanggit mo yung weekend, di ba? Para nga sa mga gustong gumala. Saan ba mismo yung mga magiging maulan ngayon ng weekend? Yes, Nikki, gaya nga ng nabanggit natin kanina, magpapatuloy pa rin yung epekto ng ating habagat o southwest monsoon kahit makalabas na po itong bagyong Inday sa ating area of responsibility. Mababawasan ang epekto nito ngayong weekend ng bagyong Inday, pero meron pa rin tayong mga gusty winds na dulot ng hanging habagat. At yun nga, itong kanlurang bahagi ng Luzon, mostly concentrated po dyan yung ating mga pagulan. Pero buong Luzon po nakakaranas ng maulap na panahon yan. Central Luzon, Northern Luzon, kasama po dyan ang Calabarzon area. Pero yung concentration ng mga pagulan natin ay nandito sa western section. At hindi pa natin anytime soon nakikita na tuluyang hihina yung ating habagat o southwest monsoon. Ngayong buwan ng July, mas marami po tayong tinatawag na rain days o mas maulan na araw. Kaya maghanda po tayo dyan mga kapatid dahil magpapatuloy po yung ating mga pagulan sa mga susunod na araw. Nikki? Ayan ang express report ni News 5 weather frontliner Alvin Pura.
Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.